Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan for today's video, Digong, sinapalpal ni Gibo Chidoro dahil sa issue ng West Philippine Sea. Yan guys, naglabas kasi ng statement. So alam naman natin itong si Digong, sa ngayon, daldal siya ng daldal dyan sa SMNI. So, dahil dyan napapahamak siya at maraming mga statement na nilalabas na minsan out of context, minsan di naman tama yung mga pinagsasabi niya. Di ba? So, lumalabas talagang parang comment ng comment sa gobyerno ni BBM Marcos, di ba? At lalo na dito sa West Philippine Sea, alam naman natin na mainit na to. At kakabangga lang ng ating barko, di ba? At maraming Pilipino ang may talagang naiinis na dahil sobra na ang pambubuli sa atin ng China. Tapos maglalabas siya ng statement. So ito guys, ito ang statement ni Digong. Basahin lang natin guys, nandiyan naman yan sa screen. Sabi dito, we cannot go to war against China. We will be defeated immensely or tremendously. As a matter of fact, sabi niya, there will be a lot of dead Filipinos if things go out of hand. The best way is to talk. I hope the Filipino there or the Filipino mind looking at this problem should consider the Philippines separate all by itself dealing with China. So yun sabi niya guys, hindi raw talaga natin kaya magpag-gera sa China. So, totoo naman guys, hindi naman talaga natin kaya yun. Totoo naman yung sinasabi niya na kahit, sabi ko nga, pitik bulag lang tayo, di ba? Wala tayo kahit kurt-kurt lang, talo pa rin tayo. Kasi sa dami, sa laki ng populasyon, sa dami ng mga kagamitang pandigma ng China, hindi natin kakayanin. Kaya, sinupalpalan siya ni Secretary ng Defense, itong si Gibo. So, ang sabi ni Gibo guys, uulitin ko, ayaw natin ng gera at hindi tayo makikipaggera. Yan ang sabi ni Gibo. Ang ginagawa natin, sabi niya, pinoproteksyonan natin ang atin upang mapigil ang pagkupkop at paghihimasok dito ng China. Na wala silang karapatan sa anumang batas, wala silang karapatan sa West Philippine Sea. So, sino? Di ba? Tama? Tama ba o mali? O, tamang-tama. Tamang-tama, di ba? Tama-tama, hindi naman natin nahanap ang gera. Kaya nga, unang-una, atin to ay yung pakukup. Kasi ayon sa international law, sa UNCLOS, yung 200 miles, di ba? The exclusive economic zone natin, EEZ, sakop ng Pilipinas, klaro yan nasa atin. Yung labas doon, yan. Ano yan, sa mundo yan, walang may-ari yan. Kaya nga sabi ni, hindi tayo nakipaggera. Kasi guys, ang utak talaga ni Duterte, porket nilaban mo yung karapatan niya, makikipaggera ka na, di ba? Yan ang mindset niya. Kaya nga mapansin natin guys, lahat ng supporter niya, ganoon din ang mindset. Ang narrative nila, pang China. Pang China sila talaga. Kaya nga, di ba, even sa mga senador, di ba, yung malalapit sa kanya, alam naman natin yan, sila Bato, sila Valentino, sila Bongo, walang against sa China, lalo na nung nakaupo siya. At mga vloggers niya, di ba, ganun din, ang mga vloggers niya, sila Sasot, sila Panatbay, di ba, at mga ibang DDS vloggers pa. Talagang pag tinignan mo yung kanilang video, mga influencers sila, talagang maka-China. Makikita mo talaga guys. So, napakalinaw naman na nung panahon kasi niya wala siyang ginawa kundi magpakatuta sa China, di ba? Kay Xi Jinping. At pag alis niya, bumaba siya, ganun din. So, ngayon kasi ibang-iba ang foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Lahat ng nangyayari dyan sa West Philippine Sea, lahat ng pambubuli, naka-record. At hindi lang yan guys, napakaganda yung ginagawa ng Philippine Coast Guard, AFP, yung Defense Department natin, na nilalabas is international media. So dahil doon,
nakakakuha tayo ng malakas na suporta sa mga malalaking bansa gaya ng Australia, Japan, Germany, di ba? Nakakakuha tayo dyan ng suporta dahil nga alam nila at alam ng international community na tayo ang may karapatan. Dahil nga atin nga yun. Di ba? Kahit sukatan na lang guys, di ba? Napakalapit ng West Philippines sa atin kumpara sa China. Pag tinignan mo sa mapa, napakalayo ng China doon sa inaagaw na teritoryo sa atin dyan sa West Philippine Sea. Kaya malinaw to guys, maganda, matapang ako, bilib ako talaga in defense sa Gibo at saka sa ating Philippine Coast Guard at saka AFP Navy na talagang ngayon binobroadcast and i-expose dahil yan ang tama. Nakakabisit na kasi yung China na yan, talagang ginagawa tayong porket malaki sila ng bansa. Kaya ngayon, sabi ni Gibo, makikipag-alyansa na sa lahat ng maraming bansa. Lalo na kabilang yung Amerika, di ba? At iba't ibang bansa, magkakaroon na ng parang visiting forces agreement, parang ganun. Ang mga sundalo ng iba't ibang bansa na kalyado natin. Di ba? Mga South Korea, Japan, yan, bandang West, America, European Union. Tama yan. Kasi nung ginawa ni Digong guys, talagang nanahimik lang. Talagang kung anong gusto ng China, pinabayaan lang, di ba? Hindi talaga tayo pinagtatanggol. Pero sinabi naman niya, nung kampanya, magje-jet ski siya. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ang utak niya, nagigirahin tayo ng ano. Pero ngayon guys, naglabas ng pahayag itong si Biden, talagang susuportahan ng Pilipinas na pag may ginawa kayo dyan sa Pilipinas, di ba? Na tinarget nyo yung barko, yung mga tao, yung tao dyan sa West Philippines Sea, o kung ano pa mga violente, ipapairal na nila yung Mutual Defense Treaty natin. Di ba? Kasi yan talaga pinaka-longest treaty natin. 70 years na yan, guys. So, si Biden na mismo nagsalita. Hindi si Defense Secretary Houston, hindi si Anthony Blinken, hindi yan. Siya na mismo nagsalita. Ngayon lang, guys, ngayong araw na to. Ngayong araw lang na to, mismo dun sa Amerika, sinabi niya yan. Na walang pwedeng gumalaw sa Pilipinas. Talagang mangyayari, didepensaan namin, ang kakampi namin sa Pilipinas. Kaya yari kayo ngayon mga pro-China Pilipino, iyak kayo ngayon, ha? Pinagtatanggol nyo yung China yan, iyak kayo talagang kinonfirm. Tapos sasabihin ng mga DDS vloggers sa mga pro-China, tuta kayo ng Amerika. Oh, di ba? Sasabihin nila yan guys eh. Okay lang, tuta ng Amerika. Unang-una, ang Amerika, hindi naman yan ang sumasakop sa atin. Hindi naman yan ang nambubuli sa atin, di ba? Yan pa nga ang tumutulong sa atin. Hindi kagaya kay BFF ni Digong, BFF daw niya yung friendship daw natin yung China, binabastos naman tayo, kinukup yung mga teritoryo natin, binabangga tayo, wina-water cannon tayo, di ba? Nililashare tayo, at marami pang iba. Marami pang iba. Kaya ngayon, sunog na sunog si Digong kay Gibo. Nakita nyo guys? Si Digong ngayon, kahit anong sabihin niya, meron na kumukontra sa kanya, lalo na sa ating gobyerno. Kasi yan ang tama. Kaya ito yung sinasabi natin, ito si Digong, di na naman nahimik eh, di ba? Akala niya siguro na presidente pa siya. Wala nang saysayang salita niya. Hindi na yung tatanggapin ng gobyerno natin. Tapos na siya, tapos na. Binagyan na siya ng 6 na taong pagkakataon ng taong bayan. Ano nangyari sa China? Wala. Pinabayaan lang. Naging malapit pa siya, pero binabastos naman tayo. Alright? So dito, okay tayo dyan. Kay Gibo. Na, hindi, ulitin ko, sabi ni Gibo, hindi tayo nakikipaggera. Nilalaban lang natin ang karapatan natin na kailangan yun talagang gawin natin. Dahil guys, meron din palang epekto yan. Na pag naubos na kasi, di ba, ngayon, nangingisda sila dyan, barko-barko kinukuha nila guys. Pag naubos na yan, wala nang matitira sa mga susunod na generation natin, mga apu-apuan, mga anak, di ba? Mga Pilipino susunod, na yan ang tanging yaman natin guys. Yan ang resources natin na kailangan ingatan din at huwag ibigay sa China. Kasi si Duterte pinamimigay di ba? So, yan ang kailangan natin guys. Magsama-sama tayo. Talagang supportahan natin ang ating gobyerno, Philippine Coast Guard, Navy, Defense, na ipaglaban ang ating karapatan. Hindi gegera, ha? Digong, hindi gegera. Alright? At mga DDS vloggers, hindi gera, okay? Ganito lamang guys. Bye, susunod ng vlog. Thank you very much.